Magandang hapon, class. Yan. So, bago tayo umawag sa ating talakayan, ating munang damhin ang presensya ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin na pangunahan ni Binibining Rosan. Let's pray. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Panginoon, sa ating panalangin. Lord, maraming salamat po sa pagkakaunod ng buhay ng iyong Lord, sa oras ng Panginoon, nandito po sa Lord God, na para sa kanyang demonstration, Lord God. Lord, ikaw ang Panginoon na po sa amin. Lord, ikaw ang po siyang mamuna sa araw ng Panginoon. Tawarin mo po kami sa aming mga Lord at lanan. In Jesus' name, pray. Amen. Yeah, so bago kayo umupo, ayusin muna ninyo yung mga upuan at turunin ang mga kain. Yan. So, meron tayong mga natutunin sa ating klase. Maaari mo bang basahin ng malakas? Binibining Layan. Mga alituntun, manahimik Hana, ikaw na lang. mga alituntun, manahimik. Sa oras ng klase at iwasan ang pagkikot-usapan. Maupo ng maayos at iwasan ang pagkayong kung hindi kailangan. Makinig sa guro at sa mga klase kung nagsasalita. Makilahok sa talakayan at sa mga pangkata ng buwan. Naiintindihan ba ang ating alituntunin, class? Yan. So, may dadagdag lamang ako. Kapag sinabi ko fabulous, kayo ay tatayo. At kapag sinabi ko namang gorgeous, kayo ay upo. At kung sino ang mahuling tumayo, siya ang sasagot sa aking mga katanungan. Naiintindihan ba, class? Yan. So, bago tayo lumako sa ating panibagong talakayan, magkakaroon muna tayo ng balik-aral na may pamagat na putukin mo ako. So, meron akong dalawang lawan dito. At may papatugtog akong music. At kung sino ang may hawak or kung sino ang huling may hawak ng lawang ito, sa pagtigil ng music ay siya ang sasagot sa katanungang nasa loob ng logo. Naintindihan? So, maaari ba kayong tumayo? Ayan, yung sa isang logo, dito sa grupo ito, at yung isa naman sa... Handa na ba, class? Ayan, so, isisimulan na. Maaari ba tumayo ang mga nakakuha ng ako? So, ano ang pinagkaiba ng kwento ng pag-ibig at kwento ng marumansang pagkikipagsamalan? So, ang kwento ng pag-ibig, ito ay tumutukoy lamang sa mga sweet na pag-ibig or sa pag-ibig sa pamilya, friends, at sa iba pa. So, kapag sinabi namang marumansang pakikipagsapalaran ay ito po is tumutukoy po dito yung sakripisyo ng dalawang nagmamahalan. Tama ba si Michelle, class? Tama. Nagsasunod. Magbahagi ng ilan sa inyong natutunan sa ating tinalakay noong nakaraang talakayan. Tinalakay ng ating puro ay patungkol po sa kwento ng pag-ibig at kwento ng marumansang pakikipagsapalaran. Tama ba si Ivan, class? Tama. Yan. So, bago tayo lumako sa ating panibagong talakayan o panibagong paksa, meron ako dito ang mga larawan at nais ko lamang inyong suriin kung ano nga ba ang pinapahiwatig ng mga larawang ito.
nangyayari sa atin. Na kung saan nadudulog po ang ating puso kapag nangyayari po dito. Sapagkat sabi nga po ng issue na kung saan flood control. Doon po nagugat ang lahat na kung saan hindi po nabibigyan ng tamang gabay or tamang proyekto ng mga tao na kung saan nagkakaroon pa ng mga ganitong sakuna siguro. So, lahat ng yung sinabi ay tama. Ngunit, ano sa palagay ninyo ang connection nito sa ating tatalakayin ngayong araw? So, ano nga ba ang ating tatalakayin ngayong araw? Fabulous. Emily? Sa katahimikan. Ano ulit yun? Ang patungkol po sa kwento ng madulang pangyayari. Sa kwento ng madulang pangyayari. So, sa iyong palagay, ano ang connection ng mga ito sa kwento ng madulang pangyayari? So, para sa akin is yung mga pangyayari hindi natin alam ay hindi natin alam kung kailan pa ba mangyayari. Yan, tama. So, atin ang umpisahan. Kung ano nga ba, atin alamin kung ano nga ba ang kwento ng madulang pangyayari. So, makinig kayo ng mabuti. Kwento ng madulang pangyayari. Ang mga pangyayari ay kapuna-puna, kabuluhanan at nagbubunga ng isang bigla at kakaibang pagbabago sa kapalaran ng mga taong nasasampot. Ibig sabihin nito, ang mga pangyayari sa bahaging ito ay hindi pangkaraniwan, kundi kapuna-puna at makabuluhanan. Dahil dito nagaganap ang mga malalaking pagbabago sa kapalaran ng mga tauhan. Maaari mula sa pagiging masaya ay maging malungkot ang sitwasyon. O kaya naman mula sa tagumpay ay biglang hahantong sa kabiguan. Matatagpuan din ang madulang pangyayari sa gitna o kasukdulan ng kwento. Fabulous. Ang madulang pangyayari ay karaniwang matatagpuan. Gorgeous. Jen. So, bakit sinasabing makabuluhanan ang madulang pangyayari sa isang kwento? Bakit sinasabing makabuluhanan? Nabanggit kanina, kung nakinig ka, ang mabuti. Kala friend, sinong gustong tumulong? Daisy? Bakit sinasabing makabuluhanan? Makabuluhan. Sapagkat ito po yung mga pangyayari na hindi natin alam or hindi natin na-predict. Halimbawa lamang ay yung sinabi kanina sa video na maaaring success ay makumantong sa kabila. Yan, tama si Daisy. Yan, so, Ipuan sa gitna o kasikdulan ng kwento dahil ito ang bahagi kung saan pinakamataas ang damdamin, pinakamataas ang tensyon o problema. So sa puntong ito, nasusubok ang mga tauhan at nagkakaroon ng desisyong magbabago sa takbo ng kanilang buhay o sa kahinatnan ng kwento. gorgeous. Really? Ha? Really, Joy? Wala ka magtulong. So, sa bahagi nga ulit ng kwento, makikita or matatagpuan ang madulang pangyayari. Sa gitna o kasukdulan ng kwento. Yan, tama. So, dumako naman tayo sa mga katangian ng kwento ng madulang pangyayari. Mga katangian ng kwento ng madulang pangyayari. Una, may isang malaking pangyayaring binibigyang diin. So, dito, sa isang kwento ay may isang pangunahing pangyayari na pinakabuod ng lahat. Ito ang pinakamahalagang bahagi na nagbibigay ng direksyon sa buong kwento. So, dito umiikot ang kilos ng mga tauhan at dito rin madalas maramdaman ang kasukdulan. Fabulous.
ang pagbabago sa kapalaran ng mga tauhan. Isang madalang pangyayari, nagbabago ang takbo ng buhay o kapalaran ng mga tauhan. Maaaring sila ay magtagumpay, maaaring sila ay mabigo, magbago ng ugali o makaranas ng kabibuan. Ang pagbabago ito ay nagbibigay ng drama o emosyon sa kwento. Pangatlo, kadalasang hindi madaling ipaliwanag o mahiwaga ang mga kaganapan. So, sa madulang pangyayari o sa kwento ng madulang pangyayari, may mga pangyayari dito na sa kasukdulan na nakapagtataka o misteryoso. So, dito hindi agad maunawaan kung bakit ito nangyari. Kaya, nagiging kapanapanabik para sa mga mambabasa. So, madalas dito din pumapasok ang elemento ng sorpresa o hiwaga ng kwento. Fabulous. Sige. Ayan. So, ano nga ulit ang ibig sabihin kapag sinabing may isang malaking pagayaan binibigyang diin? Dito po, Guro, meron po hindi inaasahang pangyayari na kung saan dito po nagkakaroon ng hindi inaasahang mga pangyayari na kung saan ay hindi po maaaring hindi magandang kinahinatnan or kapalaran po. Tama ba si JL class? Tama ba si JL class? Yan, tama. Yan. Naintindihan ba class? Yan, lumako naman tayo sa mga layunin ng kwento ng madulang. Nangyayari ng kwento ng madulang pangyayari. Una, magbigay ng kasiyahan at kapanagigan sa mga magbabasa. Yan. So, pag sinabi, pag sinabi kong fabulous, kayo ay? Pag sinabi kong gorgeous? So, ang madulang pangyayari ay nagbibigay ng emosyon at excitement sa mga magbabasa. Dito nila nararamdaman ang tensyon, tuwa, o kaba habang binabasa ang kwento. Ito ang dahilan kung bakit nakukumalit ang magbabasa hanggang sa katapusan ng kwento. Pangalawa, hikayatin ang damdamin ng mga mambabasa sa pamamagitan ng di inaasahang pangyayari. So, isa sa katangian ng madulang pangyayari ay ang pagkakaroon ng twist o sorpresa. So, dahil dito, nahihikayat ang damdamin ng mga mambabasa. Maaari silang maiyak, maaari silang matawa, o magulat sa biglaang pagbabago sa takbo ng kwento. Pangatlo, ipakita na ang isang pangyayari ay maaaring magbago ng takbo ng buhay ng mga tauhan. So, sa madulang pangyayari, ipinapakita na sa isang insidente lang ay maaaring magbago sa buhay o kapalaran ng mga tauhan. Minsan, sa isang desisyon o sa isang pangyayari, nagbabago ang kanilang tadhana mula sa tagumpay tungo sa kabiguan o kaya naman mula sa masaya tungo sa kalungkutan. Gorgeous. Maaari ka bang pagbigay ng isa sa mga layunin ng kwento ng madulang pangyayari? Isang layunin. Ano po Guro, maaaring mabago ang kwento ng isang tauhan sa depende sa pangyayari po. Na kung saan po ay dun sa pangyayari yun, maaaring mabago yung pananaw, yung karakter ng isang tauhan doon sa buong kwento. Alam ko ka naman yung kung naiintindihan ba kung anong kwento ng madulang pangyayari? Ayan, so dahil dyan, nais kong tiyakin kung talaga nga bang may natutuhan kayo sa ating tinalakay. So, meron ako dito bolang papel. At may papatugtog ako ulit. At kung sino ang huling may hawak ng bolang ito, ay bubuklatin niya lamang ang
May parusa siya. Yan. So, maaari pa kayo tumayo ulit class. Yan. So, ikaw, dapat bago mo malipasa ang bolang iyan, dapat isayaw mo muna. Sa kanyang kasunod, huwag mong kukunin hanggat hindi niya sinasayaw na ipapasa sa iyo. Naintindihan? Or kahit ano-ano, basta sinayaw-sayaw lang kayo or gumalaw-galaw kayo. Hindi may pasa eh. Yan, so tanggal ka ng isang page. 10 pesos. Wala. Yan, so Peso? magpapatuloy ang ating Ayan. So, magbahagi ng iyong natutunan paano pag wala. Natutunan ko naman is, sabi ko kayo na magbibigay ng makabunuhan po or kung mababasahin mo yung madalang pangyayari sa nagkakaroon ka lang reflection din po sa pagbasa or pag-uusap. Saang bahagi ng kwento matatagpuan sa mga pangyayari? Ito po ay sa gitna po, bro. Kung matutunan. Yan ay alam sa Yan, so batid ko kayo ay nakinig sa ating talakayan. Dahil dyan, meron ako dito kwento na inyong susuriin kung saan ang mga pangyayari or ang kwento ng madulang pangyayari. So makinig kayo ng mabuti. Ito ay ang kwento Impong Sela ni Epifanio G. Matute. Ngayong araw, ating mapakinggan at isahin ang kwentong isinulat ni Epifanio G. Matute na pinamadalang Impong Sela. Kaya naman, ihanda na ang inyong mga sarili, pagtuunan ng pansin ng inyong aral na ulam natin sa kwentong ito. Noon, ay buong kakaimtimang minalas ni Impong Sela ang kanyang lalabing na 5 taong akong lalaki sa pagkakahigang walang kakinang-kinang. Sa ilalim ng kumot, ang kanyang akong nakatihaya ay matuwid na katulad ng isang bangkay. Walang kakilos-kilos, marahil sa paminsan-minsang pagtibot ng mga labing manino at halos isang pagkahan ng Kristo. Maya-maya, narahang dinama ang kanyang halad ang noon nahihilay ng maisip. Sa ganung pagkakadantay, ang nakahiga ay napakaslot
ngunit hindi malinaw sa pagkakahinto. Marihang santis ang nagbalik ng pagkakahinto. Si Kanselan ay sinulong sa pangalaman. Kailangan siguro malitas sa ulo ng kamatayan. Sa kanyang pagkanto ay pumasok sa diwa ang lupa ng mga santo, anata, devotion. Mahal na Jesus Nazareno, para mo ng araw, iligtas mo po ang aking apo at magsisimba kami ng siyang na Biyernes sa Quiapo. Huwag mo po siyang puno. Hindi maglaang at namataan ayaw sa Biyernes ng Quiapo. Ibig mo ng kanto, anak? Ayaw ko! Lola, nagugutom ako! Sandali lang, baby. Pagdaraan ng ilang sandali, si Conselo nagbalik at naglay ng kanyang kamay ang isang timba ng aming sinigawan ng sinigang na hati at isang kutsara. Eto, anak, ngunit huwag kang kakain ng marami, at siya'y sinimulan ng pakainin ng Conselo. Isang kutsara, 2 kutsara, 3, 4, katulad ng isang hayok na hayok sa gutom, ay halos sa kanyang nilebe ang bawat suko ng pamamagitan. Pero, Oh, hayaan mo ako. Nalalaman ko kung ano ang aking ginagawa. Paano nakakas ang bata nung papakainin mo sa buto? Hindi siya mamamatay sa pauliting kahit. Bayaan mo siyang mamatay na nakapikit ang mata at huwag na tagpo. Totoy! Lenny! Lola? Ano po yun, Lola? Ang dalawang maligit na kapatid ni Pepe ay pumasok sa loob ng sila. Huwag kayong tatakbo. Hindi ba ninyo nalaman may sakit ang inyong kapatid? O, kainin ninyo ito. Sayang kung itatapon itong grasya ng Diyos. Pilit namang pinagbawal ni Conrado ang pagpapakain sa tira ni Pepe dahil alam niyang may tipos ito at maaaring hawak ng mga bata. Ano ngayon? Ang mga bata ay manghawak, hindi ba? Ang hirap sa inyong pinaniniwalaan ninyo lahat ng dalalito ng mga Amerikano. May parobyo mo ang sakit ni Pepe na siya makakain ng mga bata. Check, bakit noong kapanahunan namin walang pakulo ng tubig, walang poso at kasyan, at nagagaling lamang sa balon ang aming iniinom na kung minsan ay may hiya pa. Tingnan mo ako, gaano na ako katanda ngayon. Kung ang karobyang iyang pinagsasabi ninyo ay totoo, bakit hindi ako namatay? At kayong mga tubo sa panahon ito na masyadong delikado sa lahat ng bagay. Ilan sa inyo ang umabot sa edad ng kaukunang lahat iyang pinagsasabi ninyo? Kung ibig ng Diyos na ikaw ay mamatay, ay mamamatay ka, magpagamot ka man sa 1,000 doktor, sa kanya ka umasa at huwag sa kalokohan. Kainin niyo ito at huwag kayong parang tuod sa pagkakatayo. Si Totoy at si Nene ay nag-alubili at nilapunan ng tingin ang kanilang amang pagkatapos ng mahabang sermon ng kanilang lola ay walang nagawa uli ang akseso ng kibo na lamang. Kinabukasan, si Pepe ay nahilong sa langgam. Nagbalik ito sa isang matinding puso na siyang hindi ikapalagay ng may sakit. Tila siya ay pabalik-balik po si Pepe sa kanyang hiyaan at nalilito ng ano-anong pinakakagat ng labi ng mga namamahalas. Ang mga lula ng sinang ay tila walang lubos na kanila. Walang bakit, walang tila. Ang mga ngipin ay kontrari na ituloy. Samantalang si Conselo ay bumubulong ng walang katapusan ng mga pagkakas. Sino? Huwag kang umulo. Tumubuti pa yun dito siya sa ospital. Ospital? At nang siya'y pabayaan mamatay loob? Hindi. Huwag ninyong madala-dala si Pepe sa ospital. Kung kayo'y nagsasawa ng pag-alaga sa kanya, ay bayaan ninyo kami doon. Maaalagaan ko rin siyang
mag-isa. Ngunit ikaw ang ama, noong ikaw ay maliit pa. Sa tuwing ika'y magkakasakit, ako ang nagtataga sa iyo at hindi kita inihiwalay sa aking mga paningin. Kung ito'y hindi mo magagawa sa sarili mong anak ngayon, hayaan mo ako ang gagawa. Nasa gilid ni Gonzalo ang nagsusumamo at lumamakaako. Samantalang sa ospital, ay titingnan ka lamang nila kung kailan kanila ibibigyan. Ano ang kwenta sa kanila ng sa may sakit na hindi naman nila kaano-ano? Mamatay ka kung mamatay. Ano ang halaga sa kanila niyon? Tingnan mo ang nangyari kay Kumaring Paula, isang araw lamang sa ospital at Ave Maria Purisima. Huwag ninyo. Salamat sa swero, tinusok sa kanya ng mga gamot ay sana. Bakit? Dahil? Napag-isip-isip ko, ang anak na dalagitan ni Juan ay kamamatay lamang noong isang linggo. Oh, ay ano? Iya'y totoo. Huwag mong pagkakawalan ang matatandang pamilya. Marami na akong nakita. Iya'y hindi nagkakabulan. Ang isa pa, kagabi, ang mga manok ay nagputakan. Nang ang nasirang mong ama ay namatay, ay ganyan din ang nangyari noong huling gabi bago siya kumain. Kaawa-awang ako ko. Oh, huwag mo isip mo sa At katakataka o hindi katakataka. Ang luha ni Ismagsera ay nagpatuloy ng pagdaloy hanggang ang mga lumpiang damo sa ibabaw ng buntot ng pinakamamakinang ako ay halos isang bangkal na ang mga sarili. Yeah. So, naiintindihan niyo ba ang kwento, class? Naiintindihan niyo ba ang kwento, class? Fabulous! Yes, ay, CP Bird. CP Bird, ano sa iyong palagay or kung saan sa iyong palagay matatagpuan or ano sa mga pangyayari yun ang madulang pangyayari sa iyong palagay? Para sa akin po, siguro is yung part na po, parang ipa-hospital sana si Bebe, pero ayaw ni Aling Sela. Para sa akin, So, sino ang may iba pang sagot? Wala? Trisha. Ma'am, para sa akin po is yung madalang pangyayari po ay yung pagbalik-balik ng sakit ni Beth. Tama. Okay, so, naiintindihan niyo ba ang kwento, class? Hindi ba, ang madulang pangyayari doon ay noong nagkasakit si Pepe, tapos biglang gumaling. Tapos sa dulo, namatay na. Yan, so, nais kong alamin kung talaga nga bang naiintindihan niyo ang kwentong alis pinanood. Kaya naman magkakaroon tayo ng isang aktibidad na may pumaganda. Freeze frame. Alam niyo ba ang freeze frame, right? Dito! Yan. So, ang freeze frame ay tagyo sa Tagalog. So, sa ating kwentong pinanood, pipili lamang kayo ng pangyayari doon at inyong i-act or i-freeze frame. Gagawin nyo na siya ng tagyo. Yan. So, aking papangkatin kayo sa dalawang grupo. Ito ang unang grupo at ito ang ikalawang grupo. Ayan, para sa ating pamantayan, class, ay ba maaari mo ang basahin? Pamantayan. Pagpapahayag ng daging, 20%. Kaugnayan ng kwento, 20%. Pagkalikhain, 20%. Kooperasyon ng grupo, 20%. Paglinang at interpretasyon, 20% sa kabuuan. Ayan. So, kayo basta lahat
ng kwento, di bahaging nagpapakilala sa mga tauhan, si pinakonsisting, tagpo na nagdudulot ng matinding damdamin, di katapusan ng kwento. Tapos na ba, class? Oo! Sino ang gustong sumagot? Ma'am. Apple. Ano ang tinutukoy na magulang Tama. Letter C ba? Oo. Tama. So, yun yung check natin yung mga sariling papel. So, honesty is the best? Honesty! Yan. So, pangalawa, sa kwentong Impong Sela, sino ang pangunahing tauhan? A. Sela. B. Impong Sela. C. Ako ni Impong Sela. D. Kapitbahay ni Impo. Wait na. Tapos na ba, class? Oo. Daisy, maaari mo bang sagutin? Tama ba si Daisy? Yan, magaling. Pangatlong katanungan. Ano ang pinapakita ng karakter ni Impong Sela? A. Kayabangan at pagmamataas. B. Katamaran at kawalang pakialam. C. Kabutihan at pagtitiis. D. Galit at paghihiganti. Tapos na ba, class? Oo! Malikaran ang tamang sagot? Letter B. Letter A. Si ma'am. B, ma'am. Sinong nais sumagot? JL? Letter C po, ma'am. Letter C, tama. Yan, so pang-apat, sino ang hindi nakakuha ng tamang sagot? Yan, so ibalik nyo na lang ang inyong mga papel. Pang-apat na katanungan. Ano ang kaunahing suliranin ni Impong Sela? A. Nawalan siya ng anak. B. Pagtataksil ng asawa. C. Kahirapan at pangungutya ng lipunan. D. Pagkakasakit sa katandaan. Itaas ninyo ang inyong mga ballpen kung tapos na kayo sumagot. Riza, anong tamang sagot? Tama ba si Riza, class? Nag-o-auto ka at stop. Alin sa mga ito ang matalang pangyayari sa kwento? A. Nang maalala ni Impong Sela ang kanyang nakaraan. B. Pinagtanggol niya ang kanyang dangal sa kabila ng mga hirapan. C. Nang siya ay nagdalamhati. D. Nang siya ay nagpasalamat sa mga kapitbahay. Tapos na ba, class? Melody, anong tamang sagot? Letter? B. Boy? Tama ba si Melody, class? Tama ba siya? Si ma'am. Si. Nasa nagdalamhati. Letter C. So, paano mo nasabing letter C dyan? Kapag sa kasundulan mo ng kwento ay nagdalamhati po siya na kung saan nawala po yung ako ng dulo. Namatay. Yan. So, ang tamang sagot dito ay letter B. Nagtanggol niya ang kanyang dangal sa kabila ng kahirapan. Tama si Melody. Pang-anim na katanungan. Ang walang pangyayari ay karaniwang matatagpuan sa anong bahagi ng kwento. Punod na lang ako dito. Kuya, tamis. Alam ko na. Tapos na ba kayo lahat, class? Yan. So, si Crisostomo. Anong gagawin sa Tama ba si Margie, class?
Gusto mo kayo? Buwan. Sima. Okay? Yes. Paano G? Mabuti. Tama. Pangwalo, sa ipong sela, ano ang pangunahing tema ng kwento? Tapos na ba lahat, class? Oo. Castillo, anong tamang sagot? Boy? Pagtitiis at kabutihan sa kabila ng kahirapan. Tama ba si May and class? Pang-siyam na katanungan. Ano ang layunin na madalang mangyari sa isang kwento? Jose. Letter? Letter B. Magtulad ng kabalungkot o tuwas sa magbabasa. Tama ba siya, class? Oo! So, ang tamang sagot ay letter B. Para naman sa huling katanungan, ano ang damdaming nangingibabaw sa karakter ni Impong Sela? A. Galit. B. Pagmamalaki. C. Pagtanggap at pagbabaang loob. D. Takot. Tapos ka ba, class? Oo. Bertin? Si Ma? Si? Tama ba si Bertin, class? Tama. Yes. So, bilangin na ninyo ang inyong mga tamang sagot at ipasa pa harap ang inyong mga papel. Say your price policy.